Hello everyone. Gagawa tayo naman ng project. SolidWorks. Ilagay natin sa MMGS ang ating unit system. And then, punta tayo sa top plane. Gawa tayo ng rectangle. 56 by 112. Tapos, isometric tayo. Space, tapos isometric. Then, lagay natin siya ng extrude ng 14. Yan ay naka-blind. Tapos punta tayo sa sketch. Sketch tayo dyan sa top, sa mismong taas nung in-extrude natin. Then maglagay tayo ng line from midpoint. Maglagay tayo ng 4. Yun ay yung space para dun sa 4 sa likod. Tapos gawa tayo ng kahit anong sukat. Ito'y trip nyo lang basta ang kanyang haba ay 8, which is half nung 16 na dapat taba nung pataas na column, parang column ganun. Tapos sketch tayo dito sa side na to. Maglagay tayo ng ang taas kasi nun is 120 minus 14 120 minus 14 minus 28, which is yung kalahati nung 56. Meron tayo na 78. Tama ba? Tama yan. Tapos dito sa top, nasa ano pa rin tayo, front plane. Ay, nasa front plane tayo, pero doon tayo sa side na to. Doon pa rin tayo naka-sketch. Di pa tayo nag-exit. Maglagay lang tayo ng linya. Both side. Ayan. Di pa mahanap. Ito'y tudol lang din ng arc. Ang arc laang is gagamit tayo ng arc. Dito is gagamit tayo ng circle. Pero nakatangent siya. Ganun lang din yung kakalabasan. Hindi pa mahanap. Lagyan natin. Yan. Naka 90 degrees naman kasi. Yan. Sure lang natin. 56 siya. 56. Tapos gawa tayo ng linya. Pataas. Ilagay lang natin mas mataas sa gitna. Para pag naglagay tayong relation, fix lang natin to. Mag-dimension lang muna tayo para siya ay fix. Hindi siya umibo. Hindi siya ay 56 ang diameter. Tapos, maglinya din tayo sa kabila. Automatic tangent na yon kasi nakapag-tangent na ako dati. Pag di pa siya nakatangent, click, tapos hold control, tapos click mo yung circle, tapos relation tangent. Tapos double check lang kung siya ay magkatapat. Yan, magkatapat na yan. Tapos, yan. Double check mo kung siya ay magka-dimension. Okay? Tapos yung kabila. Yan, ganun din ang dimension. Tapos, erase na natin yung dapat erasein. At i-extrude natin to. Kita nyo, para siyang para ka ding gumawa ng arc. Ginawa mo lang is nag-circle ka lang. Tapos, ka, mid-plane. Kasi nasa gitna na nga tayo ng 16, which is yung 8. Yan. Nasakop niya na din yung yung gawa-gawa nating maliit na box. And then, yan na yung horizontal, vertical. Tapos, click, ilagay na lang natin yung cursor sa gilid para lumabas yung midpoint. Tapos, dun sa midpoint na yan, dun tayo gagawa ng circle na 56 ang diameter. Tapos, ikay naka
extrude na ulit ng ilan ba yun? 5 magkabilaan. Kasi nga, yun ay 26. Eh, ang kapal noong ating kanina ay 16. Double check mo lang yung kanyang pinaka-top. Dapat ay walang guhit. Dapat malinis. Mamaya natin, yan, butasan na pala muna natin. Okay, may butas siya na, saan ba? 25 ang diameter. Butasan natin. Through all. Yan, butas. Tapos, punta naman tayo sa side na to. Tapos, dito tayo mag-sketch. May taas siya na 32. Tapos, may kapal na 12. Punta tayo dito. Hindi kasi natin mahanap yung bid. Kaya, gagawa na lang tayo ng sarili nating bid. Okay. Lagyan natin 56 or 112 over 2. Pwede kang maglagay ng equation dyan. Multiplication, division, addition, subtraction. Para di ka na And yan, 32. Yun na yung gitna, gitna yun. Nanggigitna. 22, hindi 23. 32 pala, 32. Okay, 32. Tapos, punta tayo dito. Kasi nga nasa gitna tayo ng 12. Kaya, lalabas tayo ng 6 para nasa gilid na tayo. Okay, pindot 6. Tapos, gawa tayo ng sa kabila pa. Pwede naman nag-rectangle na lang ako pala. Yan, gawa na tayo ng rectangle. Nagpakahirap ako dyan. Yun, nag-rectangle na. Tapos, yan, 32. Honestly, marami namang way. Pero pinili ko yung pinaka matagal. Yun. Tapos, delete na lang natin yung mga hindi kailangan. Para naman hindi gaano overloaded ang trim na natin yan. Tapos mag-extrude na tayo guys. Hindi pa tayo exit ha. Extrude. Okay, extrude mo hanggang dun sa pinakadulo. Yun ay 56 minus 4 minus 16. 56 minus 16 is 40 minus 4. 36, tama. Yan, nilagay na lang equation. Tinamad na. Okay. Tapos punta tayo sa sketch nito para mabawasan. Maglagay lang tayo ng line. From lower left to upper right. And then gawa tayo ng isang right triangle para yun ang ma-minus. Ma-subtract pala. Okay. Hindi yan na. Tapos, dito na tayo mag-sketch sa ilalim. Meron tayong layo na 38 mula sa likod. Lagay tayo. Sa gitna tayo. Sa gitna. Para gitnang-gitna. Ito ay 38. Mula sa likod. Tapos, 44. Sa kabila din. 44. Ginagawa ko talaga yung pinakamahirap na way.
and then circle. Pwede naman na nag-circle na lang ako tapos dimension. Sorry, ngayon ko lang nare-realize. Okay. Tanta kahirap ka pa, Russell. Pak. Nice pa ba dimension? Oh, nice yan. Strut cut. Through all. Hindi naman matter. Okay. Tapos ilalim naman tayo. Bakbakan natin ng ilalim. Or mag-fillet muna tayo. Nabangunahin. Punta ulit tayo sa baba. Doon tayo mag-sketch. Hanapin natin ang gitna nito. Ayan. Pwede naman na dun sa kabilang gilid. Pero nung ginagawa ko to, ito yung nasa isip ko sorry. 34 kasi nga 112 minus 44 is tapos divide 2 is 34. Napakahirap talaga ako. Ngayon ko lang na-realize. And sa mga hindi pa nga pala nakaka-subscribe, subscribe na kayo guys. Kung kayo naiinip guys, pindutin niyo muna yung subscribe. Okay, namekos-mekos na 68. Double check natin yung dimension. Yan, tama. Nag-dimension ka din naman pala ng ganyan, Russell. Dapat. Ginawa kong complicated that time. Okay na yan. Trim natin yun, dapat trim. Double check muna natin. Okay. GG na. Extrude cut. Wait, extrude cut. Wait, ayaw pa gumana. Kulang kasi boy. Kulang ng linya. May butas pa. Ito. Meron yung taas na 3. Tapos lagyan natin ng fillet. Exciting part na tayo guys.